Bawal ang bitter, yan ang motto for today dahil ang next farm na ating pupuntahan, puro pait ang inyong malalasahan. Ang ampalaya o bitter gourd ay isang uri ng vine o baging na nabubuhay sa mga bansang tropikal gaya ng Pilipinas. Mainam itong patubuin sa lupang clay loam o yung medyo maputik gaya ng sa mga palayan. Buong taon pwedeng magpatubo at anihin ang ampalaya. Mga kapuso, alam ba ninyong ang bayan ng Florida Blanca sa Pampanga ang may pinakamataas na produksyon ng ampalaya sa buong Pilipinas? Kaya naman unofficially, ang Florida Blanca ang tinaguriang Ampalaya Capital of the Philippines. Imagine, 3 tonelada ng ampalaya ang kanilang naha-harvest kada taon. Gandang araw po, Kuya! Ako po si Carla, gandang araw po. Ako po si Rodolfo rin. Ay, Kuya Rodolfo! Mahigit 20 years nang nagtatanim ng ampalaya si Mang Rodolfo. Naku, magaganda yung ampalaya ninyo. Ang lalaki, ano? Anong klaseng ampalaya ito? Mistisa po, ma'am. Ayun, mistisang ampalaya. Meron palang ganun, ano? Mestisa ang tawag sa variety na ito dahil mas mapusyaw na berde ang kulay nito kumpara sa ibang ampalaya. Paano po malalaman kung alin ang pwede na pong i-harvest? Yung pong kilabot niya, ma'am, na po. Yung malaki na. Pag malalaki na yung mga kulubot niya, Opo. pwede nang i-harvest to. Tapos, ganyan lang? Ganyan po, ma'am. Gaganunin lang ng kamay. Ano po pagkakaiba sa lasa ng ampalaya na mistisa kumpara doon sa ampalaya na ano ba yung tawag nila doon? Galaxy ata ang tawag nila, di ba? Doon sa yung kulay dark green na ampalaya. Mag-green po yun, ma'am. Oo. Ano, pagdating po sa lasa, pareho lang ba? Or magkaiba? Halos parehas lang po, ma'am. Pag medyo malaki na po yung ampalaya, ma'am, maglalagay na po kami nito. Oo, para umakyat siya. Oo, tapos aakyat na siya. Aakyat siyang pusa. Ay, pusa lang yan siyang aakyat ng ganyan. Opo. Tapos mga ilang buwan bago po magkaroon na ng bunga? 45 days po, ma'am. Aba! 45 days lang? Opo, pipitas ka na po, ma'am. Aba! Ayos yun ah! Ang na-harvest ng mga ampalaya, diretso na sa kusina. Ang ipatitikim daw sa aking ampalaya dish ni Mang Rodolfo, simpleng ampalaya gasado. Paano mo malalaman kung mapait, hindi mapait yung ampalaya o lahat ng ampalaya mapait? Hindi po, ma'am. Ang ampalaya po, kumari po, tinanim nyo ng 45 days, dito po, pipitas po kayo. Yung unang pitas nyo po sa 45 days, hindi siya mapait. Hindi nga! Opo, ma'am. Tapos? Pagdating po nung nakalipas na yung 4 na pitas na pagpipitas mo, 4 na kuwan, medyo papait na po siya. So yung first harvest, yun yung hindi masyadong mapait? Mapait po. Parang tao rin pala habang tumatagal, lalong pumapait. Ang pagluluto po namin ng ampalaya, ma'am, una po, bawang. Yun. Okay. Medyo susunugin po natin ng konti. Hindi nga, susunugin. Ang pait po niya. Hindi po, ma'am. Opo, ganyan po. Pagkatapos po, ma'am, sibuyas. Okay. Di talaga ako mahilig sa ampalaya nung bata ako. Pero nung tumatanda na ako, basta nilalagyan siya ng asin or ng konting pampaalat, nilalagyan ng itlog, sumasarap na siya. Hindi na ganun ka-ano. Pagkatapos po, ma'am, kamatis po. Kamatis. Opo. Kailangan po, ma'am, kalambutin po ng konti po kamatis. Yung kamatis, oo. Pag medyo malambot na po ito, ma'am, pwede na pong ilagay ang ampalaya natin. Yan. Okay. Sunod na ilalagay ang binating itlog. Woo! Uy, ang sarap. Actually, pag nagluluto ako ng ganito sa bahay, breakfast ko to madalas eh. Ito dagdag na alat pa. So, mahinang apoy lang para hindi naman masunog yung ilalim. Kasi ang ampalaya daw, pumapait daw, tama ba? Kapag inahalo daw, laging inahalo, ma'am. Pag hinahalo lang inahalo. Kapag lumambot na ang ampalaya at bahagyang natuyo ang sabaw nito, tara na at pagsaluhan ang ginisang ampalaya na may itlog at sardinas. Ang mga na-harvest nating ampalaya mula sa farm, oras na para ating tikman. Wow! Ang sarap! Ba't hindi mapait? Yung pait niya, nalalasahan mo na lang pag nilunok mo na siya, yung medyo sa may gilid ng dila mo, may konting-konting pait. Pero, ang crunchy pa ng ampalaya, ay panalo? Hindi ko alam kung dahil sa luto ni Kuya, o dahil nasa baryo tayo ngayon, o dahil yung ampalaya ninyo, kakaiba talaga.
Guys, wala siyang pait.